Magandang araw mga kapitbahay mula sa Bulacan, Bataan, Pampanga, and Tarlac. Nandito na naman po tayo sa Mrs. Galang's Kitchen for a very exciting episode. No? For today, ituturo ni Mrs. G ang pagluto o paggawa ng patupat. Di ba? So, paano ba tayo umabot dito? Bakit patupat? Na-challenge ako. Dahil? May nagpapademo niyan. Ibang TV station eh. Sinagot ko, hindi ko alam gawin. At parang hindi ko matanggap na hindi ko alam gawin ang patupat kasi lumaki ako, kumakain ako ng patupat. Actually, paborito. Kasi yan sa mga paborito kong kakanin nung bata ako. Meron kami nun kasama dito sa bahay. Mga 30, 40 years ago? Kahapon lang! Dito po sa Pilipinas, so, bawat region, ang isang dish, lipat mo ng region, nag-iiba yung ingredients, nag-iiba yung tawag, nag-iiba yung gamit. Adobo sa Pampanga would be different sa ibang region, say Bicol or Ilocos. Ang patupat, ganun din, no? Dito sa Pampanga, ang tawag natin dito is patupat. Sa iba, pag tinignan mo yung patupat, mukha siyang suman. Labas tayo ng Pilipinas, patupat would be ketupat. It's sa Malaysia, no? Sa ibang region. Sa Singapore, Singapore. sa Thailand. Yung patupat ng Pampanga, ipapakita natin ngayon. So, stand by and watch your episode. Ito pong recipe ito ay nakikita ko ito sa lolo ko nung bata pa ako. Siguro alam na ninyo na lumaki ako sa baryo sa San Vicente, Santo Tomas na napakarami po ng mga sasa or nipa palm doon. Hindi po nyog ang mga tumutubo nun sa amin dahil mga tabi ng ilog yun, puno yun ng mga sasa. So pag uwi ng lolo kong galing sa bukid, may dala-dala siyang mga sasa, yung bunga at saka yung tuba. Pagkatapos noon, may dala silang mga dahon, gagawa sila ng patupat. Parang naging challenge po sa akin ito kasi one time po, tinanong ako ng isang sa television kung marunong akong gumawa ng patupat at pinagdedemo ako. Hindi naman ako talagang marunong. Alam ko lang ang itsura, alam ko ang lasa, dahil nakikita ko nga sa lolo ko. So I took it as a challenge at pinagtsagaan kong nagtanong-tanong ako sa mga tiya ko sa baryo, kay Indang Miling, sa nanay ko, at saka sa palengke. Nagpapunta pa ako sa palengke, nagpapabili ako ng patupat, wala naman palang gumagawa. Pag uwi ng anak ko, suman ang dala-dala niya. So sabi ko, teka muna, parang wala nang gumagawa. So gusto ko pong ipakita sa inyo ang art ng paggawa nito dahil napakaganda po at sayang naman kung makakalimutan ng mga bata ngayon dahil magaling naman ang Pilipino sa mga ganyang klase ng na mga kakanin na may arte ka nga. So, dalawang klase po ng case ang ipapakita ko sa inyo. Ito po, ang ginagamit dito, wala kaming sasa dito. Ang meron kami dito sa Angeles, mga nyug. Kasi ang mga sasa po sa baryo namin, nangamatay na daw nung sa pinatubo na ng abo. Kaya parang namatay yung mga sasa. Kaya naghahanap din ako ng tuba, wala rin kaming makikitang tuba. Sa Pangasinan, mga nipa palm o tandang bangged abra, silag ang tawag nila doon sa mga dahon. Yun ang ginagawang atip ng bahay. Kaya nipa palm, kaya nipa house ang tawag. Yung pong sasa ganun din, kaya nipa house din, nipa hut ang tawag kasi ang kanyang bubong gawa sa nipa. So, but this time, for sake of demonstrating, we will just be using tahon ng nyog na marami po sa bakuran namin. Itong version po sa Southeast Asia, sa Malaysia, sa Singapore, magkahiwalay ang dalawang yan. Tapos, I will work on it doon sa ibabaw ng mesa para makita nyo yung contrast ng board at saka yung dahon. So, slowly,
isa pang ikot. Tapos, dahil hindi naman po tatlo yung kamay ko, dalawa lang, at yung daliri ko, 5, mangangailangan tayo ng tulong ng konti. Alagyan ko to ng ng chopstick para may pampigil. Ika nga. At kung pwede pang daganan, dadagan ko rito. Ayan, daganan muna natin Kasi with my other hand, ito naman po ang gagawin ko. Of course, I can do this without that. Kaya lang, gusto kong ipakita sa inyo. So, bali, gumawa ako ng nakabaliktad na ikot. Ayan. And then, susuot ko po yan dyan. Papasok ko doon. At isusuot ko na naman dito. After that, under, over, under. Sunod po yung pangatlong ikot, it's over, under, at saka over. Now, you understand kung bakit kailangan kong ipitin ito. So now, pwede ko na pong alisin yan at alisin ko na itong chopstick. Now, what we will see now is an angel shape na parang isda. Angel fish ang shape niya. Ayan po ang kanyang itsura. No? Kukunin ko po ngayon yung tatlo ritong loops at saka nasa kabila. So, para siyang angel fish. Okay? Babalik na rin ko siya ngayon. And then, I'll fold yung parang tail niya, ipapasok ko dito sa isang loop dito. Nagwiwib ako ngayon ito. Tapos, mag-L shape siya. Papasok siya doon sa ilalim. At saka dito ulit. Okay. Ngayon, babalik na rin ko na naman. This time, I will make a loop na wag niyo pong hihilaing mabuti. It should be open. Mahaba siya dapat doon. At wag siyang lulubog. Tapos, another one here. And then, dito po ngayon sa ating last na loop. So, okay, huwag kang lulubog. Now, isasara na po natin po ngayon ito. I'll turn it over again. And then, look for the loops na nakalubog ng konti. Pasok natin yan. Ito. So, nakasara na ito. Sa other side naman po, ito namang isang ito, susungutin natin. So, this is now, oops, di katupat. Ito lang po ang diferensya sa coconut leaves marupok. Yung palm leaves po, hindi. Medyo malutong na kasi kahapon ko pa po ito pinapitas sa aming buko. Well, anyway, marami naman tayong nakahanda dyan. At saka, hihilain ko pa ito para makita ninyong matapos yan. Ikot-ikot ngayon ito. There. Kailangan kasi, ang buko daw na ginagamit dito, sabi ng mga maid kong galing sa South, dahil sa kanila buko din ang nando doon, yung pong galing sa mga buko na hindi pa namunga. So, parang mali, bata pa. Kaya malalambot yun. Ito, ilang beses na pong namunga ito eh. Kaya medyo matigas na yung ating mga Pero pwede pa rin siya. Pwede pa rin naman. Nagagamit pa. Okay, so, eto na po yun ngayon, yung hindi ko naputol, yung ginawa ko kanina. This is how it should look like. Now, they call this ketupat in Thailand, Malaysia, sa mga Southeast Asian countries po. Now, ang ginagamit po ngayon dito, according to my mother, is a diamond shape na ang tawag naman nila ay patupat. So, papakita ko rin po sa inyo ang paggawa nito, kung paano ang paggawa ng diamond shape. This time, magkaduktong po yan. Hindi po natin siya maghihiwalayin. So, dalawa siyang ganyan. Put your
fingers. At kung napansin niyo po, nakaguwantes ako kasi medyo matalas ng konti dahil nga tuyot na. Yan, ganito yan. What I will do with the left part of the leaf is the same thing na gagawin ko sa right. So, inup ko siya ng ganon. Tapos ito, ilup niyo po ng ganyan. Pupunta sa ngayon dito sa right. And then, we will insert it here. At saka, yung nasa likod, you will notice, ang pinagpapasukan po natin ng ating mga dahon, yung mga dahon ng ating buko, ay dito po tayo magko-concentrate. Now, it's starting to take a heart shape, case. Ito ngayon po, lalagay ko dito. Tapos, the other one at the back, ipapasok ko doon. And then, medyo magulo ng tingnan, pero practice lang po ito, kamukha ng ginawa ko. Pinagtiyagaan kong pinag-aralan talaga yan. So, and then, ibabalik natin dyan. Tapos, ulit doon. Gagawin natin ngayon sa other side yan. Kung nahihilo na kayo sa pagtingin, dan yun ang naramdaman ko nung bago kong ginagawa ito. Kaya lang, pinractice ko talaga ng gusto. Hilahin po natin ngayon yan hanggang sa magkaroon ng shape siya ng puso. Sa parte po ng Bisaya, ginagawa yan ng mga bata lang. So, there is something wrong with this end here. Ayan. Yan. Makikita nyo naman pag merong mali eh. Kasi magsasabay yung magpapantay yung dalawang hindi siya nakawit. Yeah. Okay. All we have to do now is tighten the weave. Hihilain po natin yan. Kasi po, lalagyan po natin ngayon ito ng malagkit na bigas at kailangan nakasara ito para hindi lumabas yung mga bigas. Pati yung aking tiyahin sa baryo, ginulo-gulo ko dito. Kaya nga parang, bakit ganun? Hindi ko kayang gawin. Eh nakikita ko yung lolo ko noon, nung bata ako. Parang ang dali-daling gawin lang. So, now, I'm going to show you on TV. Ang problema po nga lang, dahil nga wala kaming makuha tuba na galing sa sasa, lang ako ng mga, sa tingin ko kung hindi man duduplicate hahawig naman sa lasa. Ang kinakain ko nung araw. Although, tingin ko malayo pa rin, pero pwede na. So, this is now the heart shape patupat. At ito yung galing sa Southeast Asia. So, pupunuin po natin ng hanggang 1/3, kulang sa kalahati ng malagkit na bigas. Itong ating mga case ng patupat. Meron na pong laman agad kanina yan. Kasi medyo matagal po. Kaya gumagamit ako ng imbudo. Now, isasara natin to. Ang problema ko lang po ngayon dito dahil kahapon panapitas itong mga dahon ng nyug na ito.
medyo malutong na, kaya hindi ako makapagbuhol ng mahigpit. Ngayon po, kung ang gagamitin po nating dahon dito ay yung talagang dahon ng patupat, o maski yung silag na, o buli, wala po kayong problema kasi napakatibay po nun, maski hila-hilayin nyo, hindi mapuputol. Ito, medyo iniingatan ko dahil malutong ang dahon ng ano. Okay. So, hindi po kailangan hugasan ito. Ngayon, sabi ko nga, bakit ganun? At hindi kailangan hugasan. So, ang ginawa ko, sarili ko na lang po itong ano, improvise na lang ako, nagpakulo ako ng tubig na may asin. Hugas-hugasan ko yan. Mas hindi natin hinugasan yung ating bigas. Wala. Napakuluan ko na lang sa kumukulong tubig. Sa Pangasinan po, ang ginagamit pala nilang panluto ng patupat ay yung sabaw ng tubog. Hindi po yung tubong nabibili natin sa palengke na pinapangus natin na para yung ginagawa asukal. Wala rin po kaming mabiling ganun sa palengke, kaya provide na lang din ako, kaya gagamit tayo ng panot sa mamaya. Kasi yung palang sabaw po ng tubong yun, pag pinakulo nila at ginamit sa patupat, pagkatapos po pag malapot na yun, minomold nila sa baon ng nyug. Yun ang binibili natin na panot sa palengke, kaya pala korting baon ng nyug. At dahil po dahon ng buko yung ginamit kong pambalot, eh wala naman po kaming tuba, gagamit po tayo ngayon ng sabaw ng buko. So, it will not taste the same, I know. Pero, pwede na. At least, pinakita ko yung paggawa ng patupat na talagang hindi ko maatim na matanggap na hindi ko alam gawin. So, okay? So, now we will transfer here. Na-rinse ko na po sa kumukulong tubig yan. We will transfer po dito sa isang kaserola na may sabaw ng buko. Ilalagay ko ngayon po dito yung ginrate na panuksa. Tulan muna natin. Okay, so mainit na po yung ating sabaw ng buko. So, hindi naman po ganun katamis ang sabaw ng buko, unlike tuba, so lalagyan po natin ng panuksa. Kaya nga sabi ko kanina, walang eksaktong recipe ito eh. Kasi depende sa dami ng niluluto mo at kung gaano katamis ang gusto mo. Ngayon, maski sinabi ng tiya kung hindi daw nilalagyan ng asin yung patupat nila sa baryo, lalagyan ko ng asin, wala naman siya rito eh. Ayaw niya magpakita sa TV, sabi ko kaming dalawa mag-demo eh. Nahiya siya, o di may asin siya ngayon. Kasi salt brings out the flavor of the sweetness of the sugar. Kung wala po yung asin na yan, parang matamis siya pero parang may kulang. So, I added a little salt at ngayon ilulubog ko na po itong mga patupat na ni-rinse natin kanina sa boiling water. This will take about 2 hours. Ito na po yung ating mga patupat na pin-prepare na namin ahead of time kasi matagal nga po ang pagpapulo. Ang ginamit po namin dahon dito ay yung dahon ng silang. Okay, so here we are with our finished product, ang patupat. Na medyo matagal gawin, medyo matagal din buksan. So, paano ba? Ginukunting ni aking nanay ang Itak na ang kailangan ko eh. ano kaya yung mga farmers noon? Kasi this is actually one way, yung ating mga noon, nung unang panahon, yung pagbaon ng kanin. Ang reason nga para ganito is sinasapit na para mahanginan
para hindi mapanis yung kanin, no? You know, alam naman natin madaling mapanis ang kanin. Since meron siyang mga butas, because this is a weave, these are woven leaves, no? Nakahanginan yung kanin. Two, maganda siya. Actually, this is a dyeing art. Itong mga ganitong paraan ng pagbalot. Kaya nga naisipan ko Yes, it's a dyeing art. So sana, pagtyagaan din pag-aralan ng mga kabataan ngayon, no? Para ma-preserve naman ito. Because it is not everywhere na makakita ng ganito. Dito lang ata sa Southeast Asia ginagawa ito. Para ako nag-opera. Ang tagal buksan. Pero tikman natin. Bukas na siya. This is a kakanin. Yung iba hindi naman pinapatamis, no? Parang, Depende na sa ano yun, timpla mo yan. or kung paano, purpose maybe kaya. kung babaunin mo din. Kung babaunin mo sa... Yung sabi nga ng iba, yung iba maalat daw to eh. Pero Mhm. ang kinalakihan ko matamis. Sa Malaysia, ito, pag ano to, sinaserve sa kasama ng rendang nila, which is spicy, hindi matamis yung kanilang. Oo, rice lang siya. Rice lang. Masarap. Masarap. Hindi siya nakakasuya. Yes. Hindi masyadong matamis. At gusto ko yung malagkit na texture ng rice. Although, sabi ko nga, kung meron pong nakakaalam kung saan nakakabili ng tuba, pwede nyo kaming tawagan sa 045-322-5361 at kailangan ko pong masubukan ito na sa tuba ko pakukuluan. Kala ko, inom tayo. Hindi natin iinumin. Kailangan makuha ko yung lasa talaga na tuba ang ginagamit. Iba pa rin, syempre, kung yung Iba, talagang ibang original iba. ingredients ang ginamit. Ibang iba. Okay. So, sana po na-enjoy ninyo ang aming episode for today, ang patupad making. If you have comments, questions, or suggestions, please join our Facebook page. That's www.facebook.com/MrsGalansKitchen. That's MrsGalansKitchen. Hanggang sa muli po, Merry Christmas!